ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga bagay sa mundo na parang pangkaraniwan lamang sa atin. Pero sa iba ay may malalim itong kahulugan at may nakaukit na nakaraan. Masaya man o malungkot. Minsan ang kalungkutan at takot ay nagbibigay phobia sa isang tao na minsan ay hindi natin maintindihan kung bakit gano'n na lamang ang takot niya. Maaaring natutuwa ka habang kumakain ng hotdog pero minsan ay ang iba dyan sa atin na bawat kagat ng hotdog ay luha ang naibibigay nito dahil sa isang malungkot na alaala. Dear Papa Dudut, sa lahat ng mga nangyari sa buhay ko, sa hirap man o sa ginhawa, ay nagpapasalamat pa rin ako dahil mas nakita ko kung ano at sino ang dapat kong pahalagahan sa buhay. Matanda na ako, Papa Dudut, 66 years old na ako. Ako nga po pala si Rhea. Dito ako ngayon nakatira sa Mandaluyong City. Noong dalaga pa ako, nasa high school pa lamang ay meron na agad akong tinatawag na destiny. Mahal na mahal ko ang naging boyfriend kong si Edwin. Fourth year high school kaming dalawa nang hindi na namin mapigilan ang nag-uumapaw na pag-iibigan sa isa't isa. At tuluyang isinuko ang mga sarili sa apat na sulok ng isang silid at pinagsasaluhan ng matamis na pag-ibig. Nabuntis ako sa edad na 16. Kapwa kaming magiging batang ama at ina. At itinuturing na mapusok dahil sa mga edad namin. Sobrang takot ako noon dahil baka ano ang magagawa ng magulang ko at ng magulang ni Edwin sa kanya. Ngunit hindi ako takot sa kakahantungan naming dalawa ni Edwin dahil alam ko sa sarili ko na mahal namin ang isa't isa. Dahil sa pagmamahal sa akin ni Edwin ay pinilit niyang pinangatawanan ang relasyon at ang nabuong bata sa aking sinapupunan. Kaya naman nagsama kaming dalawa at nanirahan sa nakakatanda nitong kapatid na medyo nakakaangat sa buhay. At dito nagsimula ang isang yugto sa buhay ko na hanggang ngayon ay parang bangungot na parating dumadalaw tuwing ako'y nag-iisa. At naaalala ang mga unang taon na nagsama kaming dalawa ni Edwin sa bahay ng Ate Edma niya at ang masamang pagtrato niya sa akin. Rhea, mahal. Namiss ko nang tumambay dito na kasama ka. Ako rin naman, Edwin. Iba pa rin ang hangin dito sa Zambales kumpara sa Maynila. Tingnan mo si baby. Himbing na himbing sa braso ko. Namiss ka daw niya, mahal. Okay ka lang ba talaga dito? Ang mahalaga, may tinitirahan kami ni baby. Pagpasensya mo na ang ate ko ha. Mag-ingat ka lang sa mga kilos mo. Basta ako, magsusumikap ako sa pag-aaral para kapag makatapos na ako at makapagtrabaho, bubukod na tayo. Ipagdarasal ko talaga yan, Edwin. Oh, anong nangyari dyan sa mga kamay mo? Nagkakasugat-sugat. Matapang siguro yung huli kong ginamit na sabon kaya ganito. Pero okay lang ako, wag mo na akong alalahanin. Pasensya ka na, Rhea. Naiintindihan ko naman ang lahat. Lilipas din ito kapag tapos ka na sa college at magkatrabaho ka na. Kapag nakapag-abroad na ako,
Matagal kitang hindi makikita. Kahit hindi nakikita, nandito ka naman sa puso ko. Kitang-kita kita. Salamat, mahal. Mahal? Gusto ko talaga yung makapagtrabaho sa ibang bansa kasi nga malaki ang sahod. Lalo na sa first world country. Para din to sa inyo ni Baby Rhea. Kaya mo yang matupad, mahal. Sana. Kita mo yung tatay ni Irvin? Nasa abroad na. Kaya ang yaman nila eh. Oo nga eh. May maganda at malaking bahay na din sila. Makakagawa din tayo ng ganon kapag ako naman na nasa abroad. Pangako ko yan. Rhea, bakit hindi mo pa nilaban yung pinapalaba ko sa yung mga kurtina? Ate Edma, masakit pa kasi yung sugat ko sa kamay eh. Nahihirapan nga pati ako sa pagluluto. Wala akong pakialam. Trabaho mo yan dahil nakikitira ka at kumakain dito sa bahay. Ate, baka sa susunod na linggo ko na lang labhan yung mga yan ha. Yung pag magaling na tong mga sugat ko. Alam mo, ang dami-dami mong reklamo. Ano na naman bang sinasabi mo sa kapatid ko nung umuwi siya dito? Sabi niya sa akin na huwag kitang masyadong pinapagod. Uy! Aba! Kasalanan mo kasi malandi kang babae at nagpabuntis ka ng maaga. Kung ako lang, hindi kita tatanggapin dito dahil naiinis ako na ang bata pa ng kapatid ko natali na sa isang katulad mo. Sige po ate, lalaban ko na. Lalabhan mo naman pala eh. Pagkatapos mo dito magluto, linisin mo yung kubeta. Opo. Hoy, huwag mo akong dinadramahan. Buwisit ka sa buhay namin. Ate, pwede bang pakitingnan mo na yung niluluto ko? Titingnan ko lang yung anak ko. Inuutusan mo ako? Nakakabuwisit kayong dalawa ha? Hey, kailan ba kayo mawawala sa bahay ko? Ginawa akong kasambahay ni Ate Edna or Edma at naiintindihan ko naman na kailangan kong kumilos dahil nakikitira lamang kami. Pero sobrang mata pobre niya. Sobrang hirap na maging buhay ko sa bahay nila, Papa Dudut. Ako ang nagluluto ng pagkain nila sa bahay pero ayaw niyang magsabay kami sa pagkain. Ang tira lamang nila ang kinakain ko at ako rin ang naglalaba ng mga damit nila at naglilinis ng buong bahay habang binabantayan ko ang anak ko. Parang gusto ko nang umuwi sa bahay ng mga magulang ko. Kahit maliit, gawa sa nipa ay hindi naman ganon ang pagtrato sa akin doon. Siguro'y ganito talaga kapag may pera at nakakaangat sa buhay ang isang tao. Kaya niyang mang-apak at gawing alipin ng sino man. Wala akong magagawa dahil nag-aaral pa si Edwin sa kolehiyo. Ito ang nakita kong paraan na suportahan siya. Ang manirahan sa kanyang kapatid at parating sinasabihan siya na magtuloy-tuloy lang sa pag-aaral dahil maayos naman ang kalagayan naming dalawa ng anak niya. Siyempre hindi ko na sinabi kay Edwin na minamaltrato ako ng masama ng ate niya. Nagtiis lang talaga ako, Papa Dudut, hanggang sa magdalawang taon ng anak namin ni Edwin. Manang-mana sa kanyang itsura ng anak namin kaya tama lang na ginawa namin siyang Edwin Jr., Papa Dudut. Gabi na natutulog yung tao. Ate, mataas ang lagnat ng anak ko. O ano naman ngayon? Ate, gusto ko siyang dalhin sa ospital. May pera ka ba? Gastos lang yan. Ate naman, natatakot ako para sa anak ko. Hindi mo siguro binabantayan ng mabuti ang anak mo. Ate, tulungan mo ako. Ate, sige na naman dali na natin yung anak ko sa ospital. Ate! Huwag mo nga ako idamay dyan sa kapabayaan mo. Pumunta ka ng ospital kung gusto mo, wala akong matutulong sa'yo. Wala akong pera, Rhea. Tiniis ko lahat, ate.
Tiniis ko na gawin ninyo akong parang katulong dito. Mas mabuti pa nga sigurong naging katulong na lang ako sa ibang bahay. At least kahit pa paano meron akong sahod. Hoy, wag mo akong pagsasalitaan ng ganyan ha. Humihingi nga ako ng tulong sa inyo, ate. Hindi na para sa akin, kundi para sa anak ko. Para sa pamangkin mo. Bakit ba ang sama-sama ng trato niyo sa akin? Sa amin ang anak ko. Ano ang pinagmamalaki mo ha? Lumayas ka! Dali mo yung anak mo sa ospital mag-isa mo. Dadaling ko itong anak ko sa ospital. Sa oras na may mangyaring masama sa anak ko, hindi ko makakalimutan ang gabing to. Sinusumpa ko magbabayad kayo sa ginawa niyo sa akin. Buhay pa sana ang anak natin, Edwin. Buhay pa sana siya. Kung may pera lang ako. Kung tinulungan lang sana ako ng ate mo. Sobrang inis ko sa kanila. Walang mga puso. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin na ganyan na pala katindi ang pagmamalupit nila sa'yo? Mahal. Pati anak natin. Mga walang puso. Malapit na ako matapos, mahal. Doon ka na lang muna sa mama mo. Huwag ka mag-alala. Gagawa tayo ng bahay kapag nakapag-abroad na ako. Pangako ko yan. Pangako ko na hindi na mararanasan na magiging anak natin ang dinanas ng kuya nila. Yan din ang gusto kong mangyari, Edwin. Ang hindi danasin ang sinapit namin sa bahay ng ate Edma. Tuwing tinitingnan ko ang bahay, tuwing nakikita ko yung mukha niya, naiinis ako. Sumasakit yung dibdib ko. Nagngingit-ngit ako sa galit. Pero wala rin namang magagawa ang galit ko dahil wala na ang anak natin eh. Ituring na lang natin na isang mahabang bagyo ang nangyari sa atin. Ngayon, nagsisimula nang huminto ang bagyo. Makikita rin natin na wala nang alon pa ang gugulo sa ating buhay. Makakarating tayo sa mga pangarap natin. Pangako, magsusumikap ako ng husto, Rhea. Salamat, Edwin. Salamat, mahal ko. Naniniwala ako sa pangako mo. Isinusumpa ko sa langit na magsusumikap ako sa buhay, Papa Dudut. Habang tinatapos pa ni Edwin ang kurso niya at wala pang trabaho ay tumira akong muli sa mga magulang ko. Sana ay ginawa ko na ito noon pa. Tinis ko lang talaga ang lahat. Akala ko ay magbubunga ng maganda ang pagtitiis ko pero wala naman. Inalipusta at kinawawa lang nila ako. Bakit may mga taong parang kasiyahan sa kanilang manakit? Ang mang-apak ng kapwa. Hindi ba sila takot na babalikan sila ng karma at ang ginawa nila sa kapwa ay babalik sa kanila na maaaring doble o higit pa? Sinabihan ako ng mga magulang ko na kapag matapos na si Edwin at may sapat ng kinita ay kailangan ko rin mag-aral upang magkaroon ng propesyon at may pagmamalaki sa pamilya ni Edwin. Lalong-lalo na sa mata pobreng si Ate Edma, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa awa ng Diyos, Papa Dudut, ay nakapagtapos si Edwin ng kursong engineering at agad itong nagkaroon ng trabaho. Matapos nga ang 2 taon ay nakapagtrabaho na siya sa ibang bansa. Ang sahod ni Edwin ay pinagawa agad namin ng sarili naming bahay. Iba sa pakiramdam ang magkaroon ng sariling bahay ang isang mag-asawa. Kung hindi lang bumitaw ang anak namin ay magiging masaya siyang naglalaro sa sala. Kahit pa noong nasa bahay ako ng mama ko tumira ay hindi tumigil si Ate Edma sa pang-aalipusta sa akin.
kahit ano na lang ang mga pinagsasasabi niya sa mga kamag-anak ni Edwin para magbuka kung isang kasalanang nagawa ni Edwin sa buhay niya. Nabuntis ulit ako, Papa Dudut, at isinilang ang isang lalaking anak. Isang panibagong anghel na alam kong mapoprotektahan ko na at hindi mangyari ang nangyari dati sa kuya niya. Masiyahing bata po si John Marr at sobrang tuwa ko na makita siyang lumalaking malusog at bibo. Lalo na noong nag-aaral na siya sa isang preparatory school, Papa Dudut. Yay! Hotdog! Gustong-gusto mo talaga ang hotdog, anak, ha? Opo, ang sarap kasi, Mama. Alam mo ba dati, gustong-gusto rin ng Kuya Junior mo ang hotdog. Talaga, Mama? Oo. Sino ang malakas kumain sa aming dalawa ng hotdog, Mama? Siyempre, ikaw, anak. Umiiyak ka ba, Mama? Ay, hindi. Ano lang, napuwing lang si Mama. Huwag mong kusitin mata mo, Mama. Yan ang sabi mo sa akin. Oo, tama ka. Bakit pala namatay si Kuya? Kinuha na siya ng anghel. Sayang, hindi ko siya nakalaro. Pero pareho kami ng paborito. Noon, anak, iniiyakan talaga ng kuya mo ang hotdog dahil gustong-gusto niyang kumain. Kaso, wala akong pera noon. Wala akong pambili kaya hanggang tingin lang ang Kuya Junior mo. Kawawa naman si Kuya. Nakita ko nga siya dati na tinitingnan ng mga pinsan niya na kumakain ng hotdog. Masakit sa puso ko. Parang dinudurog yung puso ko na makitang nagugutom yung kuya mo at gustong-gusto niyang kumain ng hotdog. Ma, salamat kasi nakakabili na kayo ng hotdog ngayon. Kaya nga dapat, Uubusin. tama. Kasi sabi mo, maraming ibang bata ang walang pagkain tulad dati ni Kuya Junior. Ma, I love you. Kayong dalawa ni Papa. Mahal ka din namin ng papa mo, anak. Dahil parati akong sinasabihan ng mama ko na mag-aral at grade 1 na naman ang anak kong si John Marr, ay lumawas ako at nag-enroll sa kursong Office Administration, Papa Dudut. Parehong school lang kami ng anak kong si John Marr kaya hinahatid ko muna siya sa kanyang classroom. At tuwing uwian ay hinihintay niya ako hanggang sa kukunin ko siya para umuwi kami sa bahay namin sa Quezon City. Maliban kasi sa pinatayo naming bahay sa probinsya, ay kumuha ng maliit na apartment ng asawa ko sa Quezon City, Papa Dudut, dahil nga sa nag-aaral ako sa kolehiyo. Iba pa rin talaga ang pagkatao ni Ate Edma, Papa Dudut. Matindi ang pagtutol niya sa pag-aaral ko. Magastos lang daw at kung ano-ano pang rason ang narinig ko mula sa kanya. Ang sabi naman ng asawa ko ay hayaan na ang ate niya at huwag na lamang pakinggan. Hanggang sa isang araw ay lumuwas ang Ate Edma at pinuntahan ako sa apartment. Ano bang nakain mo? Bakit kailangan nyo pang bumili ng bahay dito at bakit nag-aral ka pa? Tanda mo na. Sayang lang ang pera ng kapatid ko sa pagpapaaral sa'yo. Gusto ko rin pong makatapos, ate. Sabihin mo, gusto mo lang waldasin ang pera ng kapatid ko. Masaya ka na ngayon dahil may pera na yung kapatid ko? Kaya mo na kaming tapatan, ganun ba? Hindi ako nag-iisip ng ganon, ate. Anong hindi? Ramdam ko. Gusto mong ipamukha sa amin na mas maayos na ang buhay nyo ngayon. Hindi ko alam kung bakit ganyan ka mag-isip. Humiwalay na nga kami sa bahay ninyo. Bakit nakikialam pa rin kayo sa buhay namin? Aba syempre,
pera ng kapatid kong nilulustay mo? Pera ng asawa ko. Asawa ko! Ba, nagmamalaki ka na ha? Iba na rin talaga ang isang langaw na nakapatong sa isang kalabaw. Hindi ako ganun. Baka siguro ikaw. Gusto mong gumaya ako sa'yo na walang natapos at inihaasa lang sa asawa mo ang lahat? Gusto mo bang sa inyo ulit ako tumira para meron kayong alila? Gusto niyo doon ako sa inyo para mamatayan ulit ako ng anak? Ganun ba yung gusto niyo, ha? Hoy, huwag mo ako pinagtataasan ng boses ha? Pwede kong gawin ang gusto ko dahil nasa loob ka ng pamamahay ko. Isusumbong kita kay Edwin. Eh di magsumbong ka. Tingnan natin kung may maniniwala pa sa'yo. Lahat ng mga pamangkin mo ayaw ka makasalamuha dahil sa ugali mong bulok. Yan lang ba ang kaya mo? Wala na bang ilalakas yung pagsampal mo? Yan! Yan ang totoong sampal! Walang hiya ka! Sige, sige! Sampalin mo ba ako? Ikaw ang may kasalanan kung bakit namatay ang anak ko. Sana araw-araw dalawin ka ng konsensya mo. Siguro kakambal mo si Satanas. Wala kang konsensya! Lalong lumakas ang determinasyon kong makapagtapos sa kurso ko at makakuha ng trabaho at may maipagmalaki sa sarili, Papa Dudut. Gusto kong ipakita sa kanila na ang dating inapi ay hindi na nila pwede pang apihin. Nang umuwi si Edwin ay sinabi ko ang lahat ng mga nangyari tungkol kay Ate Edma. Ang sabi ng asawa ko, habang kaya ko pang iwasan ito ay gawin ko para hindi na lumaki pa ang gulo. Matapos ang 4 na buwan na muling nag-abroad si Edwin ay nalaman kong buntis ako, Papa Dudut. Ang tanong, ipagpapatuloy ko ba ang pag-aaral ko kahit buntis ako? O dapat ba na huminto muna ako sa pangarap kong makapagtapos ng pag-aaral? Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kahit nabuntis ako ay ipinagpatuloy ko pa rin ang pag-aaral. Mabuti naman at may pamangkin ako at ni Edwin ang tumira sa bahay at pinapaaral din namin dahil naniniwala ako at si Edwin na ang tanging makapagsasalba sa kahirapan dito sa Pilipinas ay ang magkaroon ng kursong natapos. Naging kaagapay ko sila sa bahay at hindi ko ginawa ang ginawa sa akin ni Ate Edma. Lahat ng taong nakitira sa bahay ay trinato kong tao at pinapakain ko ng husto at tinatanong kung ano ang pangangailangan. Lalong-lalo na sa pinansyal na aspeto at maging sa kanilang health dahil may phobia na ako simula nang mawala ang panganay ko, Papa Dudut. Para sa akin ay magiging mabuti ang buhay ng isang tao kapag nakapagtapos ito. Kaya nang dumating ang oras na nakapagtapos ako sa kolehiyo ay sobrang saya ko. Inialay ko ang diploma ko sa panganay kong nasa langit na, Papa Dudut. Congratulations, Mama! Thank you, anak. I'm proud of you, Mama! Ayokong maiyak, anak. Pero pinapaiyak mo naman ako eh. Pero iyak to dahil natutuwa ako, ha. Balang araw, paglaki mo, makakatapos ka rin. Ano nga palang gusto mo? Maging engineer katulad ni Papa. Naku, idol mo talaga ang papa mo, no? Oo naman. Idol ko kayong dalawa eh. Salamat, anak, ha. Bakit hindi po pumapasok si Papa, Ma? Tiningnan lang yung makina ng kotse. Mama, pwede na ba ako maglaro ng PS4 ko? Oo naman. Salamat, Mama! Lutuan mo ako ng hotdog, Ma! Yes, baby. Papatinan ko na lang bukas yung kotse sa talyer. Uy, ano yung niluto mo? Naku, ayan. Nag-request ang baby natin ng hotdog. Mabuti naman at okay ka na, Han. Hindi tulad noon. Kailangan ko magpakatatag.
Parang si Junior din si John Mar natin. Sana maging mabuting kuya siya sa bunso nating si Jeffrey na panayang tulog. Oo nga. Mahal, sobrang proud ako sa'yo. Salamat sa suporta ha. Kung hindi rin naman dahil sa'yo, hindi rin ako makakatapos. Pinaghirapan mo yung diploma mo. Salamat sa lahat, Edwin. Ikaw pa. Mahal. Umuwi tayo ng probinsya bukas. O sige. Iba na, hindi na ma-reach. Magandang umaga, ate. So magtatrabaho ka na dito dahil nakapagtapos ka na. Oo. Nakuha mo talaga yung gusto mo, no, Rhea? Pinagsumikapan ko ang lahat ng ito, ate. Ganun ba? Ate, meron nga palang lechon doon. Kumuha kayo. Gusto mo ba ako mamatay? Hindi naman, ate. Sorry ha. May hypertension nga pala kayo. Papadudot, habang kaya ko pa ay hindi ko talaga pinatulan si Ate Edma. Mahirap na makipagpalitan pa ng masamang salita sa kanya dahil wala rin namang patutunguhan ng lahat. Kahit na hindi mabuti ang pagtrato niya sa akin ay nirerespeto ko pa rin siya bilang kapatid ng asawa ko. Naging mas angat ang buhay namin kumpara sa kanila ni Ate Edma. Nakakuha ko ng trabaho at si Edwin naman ay patuloy pa rin sa kanyang pagiging engineer sa abroad. Nawala naman ang trabaho ang asawa ni Ate Edma kaya gumawa na lamang sila ng maliit na tindahan para pagkakitaan nila. Maraming nagsasabi na karma sa kanyang nangyari dahil ramdam na ramdam ko na naghihirap na sila. Naging pasaway ang kanilang anak at parati itong laman ng inuman. Kaya isang araw ay nagkaroon ito ng malubhang sakit at isinugod pa sa ospital. Lumapit sa akin si Ate Edma. Rhea, tulungan mo ko. Bakit, ate? Ano ba nangyari? Ate! Si Rodel, yung anak ko ay sinugod sa ospital. Malubha ang sakit niya. Kailangan daw operahan yung atay niya. Ano? Rhea, nagmamakaawa ako sa'yo. Alam kong naging masama ako sa'yo, inaamin ko. Kahit maging ngayon, masama pa rin ang trato ko sa'yo. Pero sana tulungan mo yung anak ko. Walang-wala na kami. Ikaw na lang ang makakatulong sa akin. Ate, hindi ko makakalimutan nung gabing kumatok ako sa inyo. At humingi ako ng tulong dahil nag-aapoy sa lagnat ang anak ko. Nagmamakaawa ako sa inyo noon. Lumuhod pa ako noon, umiiyak ako pero hindi mo ako pinakinggan. Patawarin mo ako. Tandang-tanda ko pa nung lumapit ang anak ko sa inyo para humingi ng hotdog na pinapakain ninyo sa anak niyong si Rodel noon. Imbis na binigyan niyo kahit isang hotdog man lang, isang kurot lang ibinigay niyo sa anak ko noon at tiningnan niyo pa ng masama. Rhea! Pero ate, ayokong gumaya sa inyo. Hindi kasi ako katulad ninyo. Tutulungan ko kayo. Tutulong ako dahil may isang buhay na kailangang isalba. Tutulong ako dahil itong nararapat na gawin kapag may humihingi ng tulong na alam kong kaya kong tulungan. Rhea! Salamat, Rhea!
Isang taon na lang, Ma. Magiging engineer na rin ako. Napakabilis talaga ng panahon, anak, ano? Kung buhay lang si Kuya Junior, 27 years old na sana siya ngayon. Malamang may pamilya na rin siya. Mabuti anak at hindi ka pa nag-aasawa. Hindi ka tumulad sa amin ng sobrang agang nag-asawa. Kaya tuloy, ang daming hirap na pinagdaanan. Kasi Ma, may mga pangarap po ako. Gusto ko po munang makapagtapos ng pag-aaral. Tapos tutulong ako sa inyo ni Papa kahit papano. Madali lang naman pong lumagay sa tahimik eh. Basta nasa ayos na po ang lahat. Pero Ma, hindi ko pa rin ma-imagine kung paano nyo nakain ni Papa. Ako nga na pag-aaral lang ang inaatupag ko, halos hindi na ako magkanda o gaga sa dami ng ginagawa ko eh. Kayo pa kaya ni Papa noon? Kung mabuti kang tao, babalik sa iyo ang ginawa mong kabutihan. Minsan, may mga pagsubok talaga na parang ramdam mo na iniwanan ka na ng Diyos. Pero yung pala, karga-karga ka niya. Tulad nung kwento dun sa Footprints in the Sand. Naalala mo ba yon? Oo naman po Ma. Tandang-tanda ako yan. Kapag dumating na yung panahon Ma na makapag-asawa ko, mamahalin ko siya kung paano kayo minahal ni Papa. At pag nagkaanak kami, mamahalin at palalakihin namin yung bata kung paano niyo ako pinalaki ni Papa. Yun po ang gagawin ko, Ma. Alam kong magiging mabuti kang ama sa magiging anak mo. Papadudod sumunod sa yapak ng kanilang ama ang dalawa kong anak na si John Mar at Jeffrey. Ayaw sana ng papa nilang si Edwin pero wala rin po itong magawa dahil gusto ng dalawa kong maging engineer. Pareho kami ng asawa ko na retired na at nandito kami nakatira sa bahay namin sa Mandaluyong malapit sa bahay ng bunso ko. Masaya ako sa naging buhay ko ngayon, Papa Dudut. Ang hinihiling ko at ipinagpapanalangin ko ay gabayan parati ang dalawa kong anak na wala na sanang masamang mangyari sa kanila. Ang anak naman ni Ate Edma ay bumuti na rin ang kalagayan. Isa na ngayong businessman at siyang nag-aalaga sa mga magulang niya. Tuwing nakikita kami ni Edma ay parati pa rin siyang humihingi ng tawad sa nagawa niya at nagpapasalamat sa tulong na nagawa ko sa kanya. Tuwing naaalala ko ang anak kong si Junior, Papa Dudut, ay parang muling nabubuhay ang sugat sa puso ko. Pero mabutit may dalawa akong anak na siyang agad na nagpahilom sa sugat dahil ramdam ko ang pagmamahal nila sa akin at sa kanilang papa. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Rhea. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.